Magandang araw mga katagbok. Ngayong araw ay ipagpatuloy natin ang paggawa natin ng center table gamit ang mga scrap na kahoy. So part 2 na tayo mga katagbok. Kung sundan nyo yung part 1 ay natapos natin lahat ng pisa. So dito mag-assemble na tayo. So lagyan natin ng pampadikit yung mga butas at gamit ang white glue. So kung nalagyan na, pasok ang dowel at gumamit tayo ng bar clamp para higpitan. Para lumapat talaga yung gilid ng dowel natin. So yung pinupupuk ko yung gilid mga katagbok para dumikit talaga sa guhit. So sinipat-sipat ko kung tuwid ba. So kada dowel nagpako tayo ng tigda dalawa para matibay talaga. Bale kada gilid 8 na pako. So yan. So mag-ingat lang sa pagpupuk mga katagbok na matamaan yung mga kamay natin. So, pagtapos nating ipako, nagputson tayo para bumaon yung ulo. Kasi tatapalan natin yan para hindi na makita yung pako. Pagkatapos isa yung kabila naman. So ganung proseso pa rin. Lagyan natin ng white glue yung mga butas. So sa part na to, pinutulan ko yung dowel kasi medyo mahaba. Hindi maglapat yung gilid. So yung dalawang sanipa yung pinutulan ko ng dowel. So ayos na. Pinasok na natin sa butas yung dowel. So ganun pa rin. Gumamit ang bar clamp. Ipitan natin ng mabuti. So pinupuk natin na mag-label talaga siya para hindi masyadong marami yung isa sa under natin. So tigda dalawang pako tapos punsinin agad. So matibay na matibay itong center table natin mga katagbok kasi ang lalapad at makapal yung pisa natin na kahoy. So galing pa rin sa scrap to mga katagbok. Tapos na yung makabilaan. So idudugtong natin yung dalawang na assemble na natin para maging center table na. So huwag kalimutan lagyan ng white glue bawat butas. So ang mga dowel pinutulan natin kasi masyadong mahaba. Mahaba na sanipa na yung ikakabit natin. So pasok. So mapapansin yung mga katagbok ang lalaki ng butas oh. So pero baliktad pa yung isa pagkabit ko. Yung sa napansin niyo ba yung sa babang bahagi? Hindi ko pa napapansin na baliktad mga katagbok. So nag-clamp tayo ulit. Pitan. Sinipat natin kung straight na ba para hindi na tayo mag-planer. Para diretso lagyan na ng sahig kung magsasahig na tayo. So
So, medyo makitid yung lugar natin mga katagbo kasi gumawa lang ako ng space sa bahay para makapagtrabaho ng DIY. So napansin ko yung balkliktad yung sa nipa, yun inayos ko. So, ayos na. Buti napansin yung mga katagbok. Kasi kung napako na yun, mahirap na yung tanggalin. Kung napako na yun. Buti napansin ko. So, pinupo ko yung gilid para mag-label talaga yung paa at saka sa nipa. So part na to mga katagbok, tig 3 pako yung pinako ko. Kada dawil. So binaliktad na natin, kabila naman, ganun pa rin. Mag-clamp tayo. Higpitan na mabuti. So kung gusto niyo matuto mga katagbok, sundan niyo lang yung mga from part 1 hanggang matapos. Gusto niyo matuto ng mga DIY na katulad nito. Pwede din kayo mag-comment, magtanong para kung kaya natin sagutin, sasagutin natin. So sa baba naman, nakuha na natin. Tapos pako, punson agad. Sa ikalawang pako at pangatlong pako. So lumiko pa. Tinuwid pa natin. Yun, bumaon din. So sundan nyo yung part 3 natin mga katagbok dahil part 2 pa lang to. So susunod, lalagyan na natin ng sahig. Salamat sa panood mga tagbok. Don't forget to like and subscribe.